Good morning! Ngayon po may ibabahagi na naman ako sa inyo na isang pwedeng pang merienda, pwede rin pang negosyo. Magluluto po tayo ng homemade donut na yung timpla po nito, ito yung ginagawa namin sa Bicol tuwing fiesta. So iba po ito sa donut na nasa bakery, magkaiba sila ng sangkap kasi medyo marami-rami yung mga sangkap nito. So ngayon po, ang una nating gagawin, paghahalo-haluin na natin yung mga dry ingredients. Una ko pong ilalagay yung sugar. Yan, 1/4 kilo po na sugar para sa flour natin na 1/2. So, kung hindi po kayo pwede sa masyadong matamis, pwede po kayo mag-adjust sa gagamitin yung sugar. Pwedeng kalahati lang ng 1/4, 1/8. 1/8 lang na sugar. So, yan. Pagsamasamahin natin, ilagay natin yung baking powder. Then, ilagay natin yung powdered milk. Tapos, yung asin. Tapos, lalagay na natin yung yeast. Pagkatapos natin makombine yung mga dry ingredients, maglalagay lang tayo ng butas sa gitna. Ilalagay naman natin yung mga liquid natin na ingredients. Unahin natin yung tubig. 100 ml na water. Pero kung meron po kayong, kung yung gatas na ginamit nyo ay iba na gatas, no need na po na gumamit ng water. Ako kasi wala akong nabila ng iba kanina. Then, ilalagay na natin yung 3 egg. Yung ating vanilla. Then, yung ating melted butter na nabubuo na ulit. Kailangan papagalo-halo muna natin sila. Tapos mamaya kakamayin natin siya. Talagang no choice po kayo. Kailangan kamayin talaga yung dough para mas mix talaga siya ng gusto. So make sure lang po na nakapaghugas na kayong mabuti ng mga kamay nyo kasi kakamayin nyo po talaga yung pag-mix nito. Yan. Ayan, after nating ma-mix, ito na po yung itsura ng ating dough. So, kailangan natin siyang i-rest ng at least 1 hour para ma-double yung size niya. Kailangan natin ng malinis na cloth para ipang-cover natin. Ay, nalagyan ng mantika. Yan. So, hayaan lang natin siyang ganyan for 1 hour bago natin siya mamaya ipo-form na. Ayan guys. After 1 hour, yan na po yung itsura ng ating dough. Ayun. Medyo dumami siya. So, ipat natin po dito. So, yung gagawin mo lagyan mo ng flour. So, saan mo siya, lagyan natin ng flour. Tapos, yung lalagyan natin ng mga nabilog na natin ng mga donut. Lalagyan rin siya natin ng flour. Yan. So, tanggalin na natin yung bowl nito kasi. Ayan. So, ganito na po yung tsura ng dough natin.
Dumami na nga siya after 1 hour. Ito pong ginamit kong mat, aluminum foil po ito. Para-paraan lang kasi. Yan. So, dapat po ganito na yung itsura ng dough. Yan, parang ano siya. Mix na siya. At di siya dumidikit sa kamay. Medyo maingay pong Yan. Kung pambenta nyo po yung donut na gagawin nyo, kailangan nyo ng weighing scale para titimbangin nyo bawat isang donut. Pero ako po, since pagkain lang naman namin to, so hindi ko na kailangan siyang timbangin. Importante, mabilog natin siyang mabuti. Makurti natin siya na maganda. Hindi siya masyadong perfect. Bilog. Meron kasi akong mga nakikitang gumagawa. Ang ganda talaga. Ayan. After po nating ma-form yung mga donut natin, nakagawa nga pala tayo ng 36 na donut doon sa half kilo na flour na ginamit natin. 36. So, nilagyan ko yan ng mga flour para hindi dumikit sa So, hindi ganun ka-perfect yung mga bilog ng donut namin. Pero, since pang sarili lang naman namin pang merienda, so okay na rin yan. 36 donuts sa half kilo na flour na ang nagastos ko ay nasa 100 pesos daw. So, pwedeng-pwede ng pang merienda. So, ngayon since tapos na tayong gumawa, na-mold na natin lahat ng mga donut, magpiprito na tayo. So, ngayon maglalagay na tayo. Kamayin na lang natin yung pagsalang. Sa kusina ni Mila, tara na. Amoy paborito, halina.